Good day, sir. And today, papaliwanag ko po yung ang inheritance and ang encapsulation. Una po ay gumawa po ako ng class animal. Ito pong class animal, ito po yung pinaka-parent. Ito po yung magmamana. Ito po yung nagpapamana doon sa mga ibang class. So, gumawa po tayo ng dalawang attributes na ito po ay pinaribate natin and encapsulate po natin. And gumawa po tayo ng constructor. Ito po, meron po siyang string species and inth. Ito po yung constructor. Then, pag gumawa po tayo ng constructor, kahit tawagin po natin siya sa main method, hindi po natin siya matatawag. Kasi po, bago po natin siya matawag, kailangan po natin ng getter and setter. So, kaya po tayo gumawa ng getter and setter sa species saka sa age para po matawag dito po sa pinaka main methods ang ating, kasi po dahil nga po naka-private siya, hindi po siya matatawag kung wala pong getter and setter. Ngayon po, pagkagawa po ng getter and setter, ito po, itong getter and setter, ay gumawa naman po ako ng methods na dito, ito po yung tatawagin. At sa methods po dito, at nandito po nakalagay yung species sa yung age. Kaya pagka tinawag po natin yan, ito po ang lalabas, yung species sa yung age. Itong display info. Dako naman po tayo sa class dog. Extend animals. Ito pong extends, ito po yung pag-inherit. Kumbaga, ito po yung ginagamit para inherit yung kakayahan ni animal dito sa kay dog. Kung mapapansin po natin, itong dog, isa lang po ang kaya niyang gawin, which is ang kaya niyang gawin ay kaya niya lang gumawa ng sounds. Meron siyang isang attribute, isa lang. Kaya sa paggawa niya ng constructor, kaya naging tatlo dahil nga ipinasa ni animal yung kanyang attributes dito kay dog. Kaya kung mapapansin natin, naging tatlo itong parameter na ito. At gumawa po ulit tayo ng constructor. At ito naman pong super, ito po yung pagtawag dito sa ating constructor of animal. So itinawag po natin itong super na to para po matawag po natin yung constructor ni animal na species saka age. Ito rin yung constructor niya. So para matawag tong sounds, ang kailangan po natin gawin, kumuha po ulit tayo ng getter and setter. So gumawa po tayo ng getter saka setter para po matawag po natin siya sa ating main class. Gumawa naman po ako ng public void bark para ito na po yung tawagin ni user, itong bark. So object, yung objective sounds, itong bark, itong method na to, tapos ipiprint niya na po yung sounds ng aso. Instead na ang gamitin po natin itong get sound, mas maganda po kung itong bark na lang po, gumawa lang po tayo method. Tapos display info, gumawa po tayo ng public display info at tinawag po uli natin itong info, itong display info ng kay animal, gamit po itong super para po ibig sabihin, gumawa po ulit tayo ng isang void, isang method para malaman po yung sound ng aso. Ito po yung, kasi itong isa yung sinasabi ng aso na woof, ito naman po yung sounds ng aso. Ito po yung dog sounds. Napagka tinawag ko tong display info, ang lalabas po dito is yung sound ng aso. So dito naman po sa child class, ito naman po parang pinakamaliit ng child class. Pinasahan din po siya ng attributes ni animal. At ang kaya niya lang din pong specific na kaya niyang gawin ay sound po. Sounds lang. Pero pag gumawa siya ng constructor, dahil nga pinasahan po siya ng attributes ni animal, naging tatlo rin po ang constructor ni cat. And gumawa po ulit ng constructor at itinawag ulit yung constructor nitong animal na species saka age. So para matawag po natin itong this sounds, kailangan po natin gumawa ng getter and setter. Kasi po itong sound na ito is naka-private. So para po matawag po siya doon sa ating main class, kailangan po natin i-get itong sounds, yung set. Ngayon, pagkatapos kong mag-get ng set ng sounds, gumawa po gusto ko ng isang method na kung saan ito po yung sinasabi ng pusa.
Tapos gumawa po ulit ako ng isa pang method para may display ko po yung info. Ito po yung sounds na kayang gawin ng pusa. Ito po yung sounds ng pusa. Dito po sa display info. Napagka ito po ay pinilay ko, ito naman po yung pagtawag. Nag-instantiate po tayo ng dog. Ito po yung dog class. Then nag-instantiate po tayo. Ito po yung variable. Ito po yung class name, class variable name, tapos new dog. Kaya po itong parameter is tatlo kasi po dahil nga po pinasahan ni animal itong dog ng attributes, kaya po siya naging tatlo yung parameter. So ito po yung pangalan niya, bulldog 5 sa cow. Kaya po siya lumalabas dahil po dun sa constructor. Dahil may constructor po, kaya pong i-print ito. Ito pong ano to. Tapos ito pong dog, ito po para po tawagin natin yung display info. So kukul po natin yung object that display info. Itong display info na ito po ay galing dito kay animal. Galing po kay animal. Pwede po natin siyang tawagin dahil nga pinasahan nga po tayo ng attributes sa animal, kaya pwede po nating i-display itong info kahit na ito pong dog is wala po talaga siyang info. Ang kaya lang po talagang gawin ni dog is mag-bark, gumawa ng sounds, pero dahil nga po sa pinasahan po siya ng kakayahan ni animal, kaya niya rin po mag-display info. Yun po, ganun din naman po kay cat, pare-parehas lang naman po yan. So ganun din po kay cat, gumawa ng nag-instantiate, so ganun din. Tapos dahil pinasahan din si cat ng attributes ni animal, yan, nagkaroon din siya ng display info. Instead na ang kaya niyang gawin is sounds lang, pero dahil pinasahan siya ng attribute ng kakayahan na gumawa ng display info, nagawa niya rin yung display info. Tapos ang kakalabasan naman po niyan, pag in-start po natin siya, ito po, yung species, ito po, di ba? May species pa. Bulldog, age, saka 5. Kaya nagkaroon ng species, ito po ay galing sa animal. Itong dog sounds, woof, galing din po ito sa dito po sa display info, galing din po ito sa animal. Then itong dog says, itong dog sounds po tama. Itong dog says ang galing sa pinaka dog class. Yan ang ganda naman.